Matagal na nagtatanong ang mga biktima sa mga kasong matagal nang hindi nalulutas kung makakamit pa nila ang hustisya. Patuloy sinuri ng mga tagapagpatupad ng batas ang mga tip at ginamit ang bagong teknolohiya para malutas ang mga krimen. Ilang 20. 6 na taon matapos ang pagnanakaw sa tindahan ng alahas, nalutas ng pulisya ang kaso gamit ang ebidensya mula sa 2 naunang pagnanakaw sa establishmento. Naganap ang nanakaw sa Thomas Jewelers ng Shepperton noong ika-27 ng Pebrero, 2010. Sa gabi, may isang taong pumasok sa tindahan sa Victoria, Australia sa pamamagitan ng bubong. Gumamit ng lubid ang magnanakaw para bumaba at makatakas mula sa tindahan. Kinabukasan, dumating ang may-ari ng tindahan at nadiskubring nawawala ang higit sa $172,000 na halaga ng alahas. Walang CCTV na ebidensya at walang lead ang mga pulis. Nanlamig ang kaso ng ilang panahon. Noong 2014, dumating ang unang malaking pag-usad sa kaso. Hindi inihayag ang dahilan, pero inugnay ng pulisya ang krimen sa 2 pagnanakaw 5 taon na ang nakalipas. Noong Marso 2005, may magnanakaw na pumasok sa lugar ng trabaho sa Shepperton. Mga $600 na pera at mga kagamitan ang nanakaw. Sa panahon ng pagnanakaw, binasag ng magnanakaw ang isang vending machine at kumuha ng isang lata ng Coca-Cola para sa sarili niya. Pagkainom ng soft drink, iniwan niya ang lata at tumakas na may dalang pera. Sa sumunod na buwan, naganap muli ang isang pagnanakaw. Sa pagkakataong ito ay sa isang hardware store naman. Sa pagkakataong ito, nagaskasan ng magnanakaw ang sarili niya sa bakod kaya nag-iwan siya ng ebidensiyang DNA. Pinatunayan ng DNA na magkaugnay ang 2 kaso. Noong 2014, iniugnay ng pulisa ang pagnanakaw sa tindahan ng alahas pero hindi agad nalutas ang kaso. Walang tugma ang DNA sa anumang talaan sa database. Umaasa ang pulisya na mahuhuli nila ang salarin kapag muli itong gumawa ng krimen. Noong 2016, nadiskubre nilang nangyari na ito. Sa halos parehong panahon na naiugnay ang 3 kaso, si Alex William Laycock na 30 taong gulang ay nahatulan ng pagkakakulong dahil sa isang armadong pagnanakaw sa bangko. Kasama sa sentensya niya ang pagsusumite ng DNA sample. Matagal bago na isumite ang sample, pero noong 2016, iniugnay na siya ng pulisa sa 3 kasong hindi pa nare-resolba. Sa puntong ito, nakalaya na si Laycock mula sa kulungan at nabago na niya ang kanyang buhay. Nagawa niya ang mga pagnanakaw upang tustusan ang kanyang bisyo sa ipinagbabawal na gamot at nagawa niyang tumigil sa droga. Inamin niya ang mga pagnanakaw at hinatulan ng bahagyan sinuspinding sentensiya sa pagkakakulong. Palang 19. Ang pag-atake noong 1985 na pumatay kay Paul Ekman ay nanatiling hindi nalulutas ng halos kasing tagal ng buhay ng florist. Pagkalipas ng 35 taon, mula nang matagpuan ang kanyang katawan sa liblib na kalsada, DNA evidence sa krimen ang tuluyang naglantad ng salari. Si Paul, 35 ay florist at impersonator ng babae na nakatira sa Oklahoma City noong panahon ng krimen. Sabi ng kaibigan, siya ay homosexual at minsan nakikipagkita sa mga lalaki sa mga pahingahan sa highway. Minsan-minsan din siyang magsasakay ng hitchhiker. Mukhang isa sa mga ganitong pagkikita ang nauwi sa trahedya nang matagpuan ang katawan ni Paul noong Setyembre 18, 1985. Si Paul ay pawi na mula sa club sa Tulsa noon, ngunit hindi na siya nakauwi. Sa halip, itinapon ang katawan niya malapit sa pahingahan ng turnpike. Maraming sugat si Paul mula sa bagay na may talim. Natagpuan ng mga pulis na nag-iimbestiga ang mga upos ng sigarilyo malapit sa katawan niya. Natagpuan ang kotse niya malapit doon at may latent fingerprints sa hawakan ng pinto. Dahil walang suspect at walang tumugma sa ebidensya, nanatiling malamig ang kaso. Ilang taon na ring naghahanap ng kasagutan ang pamilya ni Paul. Isa ang malamig niyang kaso sa 50, 2 na inilagay sa pakete ng baraha na ipinamahagi sa mga kulungan, umaasang may preso ang makakakilala at magbibigay ng sagot. May isang preso na may impormasyong posibleng makalutas sa kaso, ngunit hindi siya kusang lumantad. Noong 2020 muling sinuri ng mga detective ang malamig na kaso gamit ang CODIS, ang pinagsamang DNA index system ng FBI, at natuklasan nilang may tumugma. Noong 2016, si Earl Wesley Wilson ay nahatulan ng 5 taong kulong para sa ibang krimen, 4 na taon bago iyon. Kinailangan niyang isumite ang DNA at mga fingerprint niya. Pareho itong tugma sa ebidensiyang nakuha sa pinangyarihan ng krimen.
Sa panayam, sinabi ni Wilson na hindi niya kilala si Paul at di niya maipaliwanag kung bakit may fingerprint siya sa pinto ng kotse ni Paul. Sa huli, lumabas ang katotohanan. Sinabi ng dating asawa ni Wilson sa mga investigador na sinundo niya ito sa gasolinahan sa araw ng krimen. Sumawag siya dati mula sa McDonald's, malapit sa pahingahan, at sinabing kailangan siyang sunduin. Pagdating niya, wala na si Wilson, pero tumawag siya mula sa gasolinahan. Sinabi niyang nakisakay siya sa isang tao, pero may ginawa ang driver na hindi nagustuhan ni Wilson, kaya inatake niya ito. Umamin siyang di niya alam kung buhay pa ang lalaki. Umamin si Wilson na siya ang pumatay kay Paul at hinatulan ng 20 taon sa kulungan. Bilang 18. Noong 1:35 noong Marso 3, 2003 sinubukan ni Teniente Jeff Green na magsagawa ng akala niya ay karaniwang traffic stop sa Watauga, Texas. Isa palang magnanakaw ng bangko ang tumatakas matapos ang matagumpay na pagnanakaw at muntik nang ikamatay iyon ng pulis. 15 minuto bago inarap ni Teniente Green ang kriminal, ninakawan ng lalaki ang Bank 1. Pumasok ang suspect na may suot na diamond cowboy hat at peking bigote. Sinabi nga sa teller na may dala siyang armas at inutusan itong ibigay ang pera. Ibinigay ng teller ang hindi matiyak na halaga ng pera at umalis ang kriminal nang hindi man ginamit ang armas na dala niya. Tumakas siya mula sa pinangyarihan ng krimen gamit ang isang pulang Jeep Wrangler. Noong 1:35 na nakita ni Teniente Green ang jeep na mabilis at delikado ang pagliko sa harap niya. Hinabol niya ang sasakyan gamit ang motorsiklo at tinangkang pahintuin ang lalaki. Sa halip, lumihis sa kalsada ang jeep para mag-U-turn at pinaharurot ito patungo sa pulis. Binarel mang kriminal si Teniente Green sa bukol-buko. Gumanti ng putok ang pulis pero parang jeep lang ang tinamaan. Gumaling si Teniente Green ngunit nakatakas ang kriminal. Sinikap ng mga pulis tukuyin ang suspect at natuklasan nilang siya rin ang sangkot sa iba pang pagnanakaw sa bangko. Madalas siyang may peking bigote, balbas at minsan earpiece kahit parang hindi ito konektado sa iba. Sa ilang crime scene, nag-iwan ang kriminal ng DNA evidence pero wala itong tugma. Ilang ulit na nanawagan ng impormasyon at naglabas ng larawan mula sa CCTV footage ng isa sa mga pagnanakaw. Maraming tips ang dumating sa pulisya pero wala itong nakatulong sa paglutas ng matagal ng hindi nalulutas na kaso. Noong 2021, gumamit ang pulisya ng genetic genealogy para lutasin ang krimen. Sa pamamagitan ng kasangkapang iyan, natukoy si Mark Allen Long bilang suspect. Nakatira noon si Long sa Oklahoma kaya pumunta ang mga opisyal doon para kumpirmahin kung tugma ang kanyang DNA. Matapos makita si Long na kumain sa restaurant, kinuha ng mga opisyal ang itinapon niyang gamit para suriin. Nakumpirmang tugma si Long. Nakivala rin siya ni Teniente Green sa lineup. Pumanaw si Long noong Abril 2022 bago siya maaresto. Ngunit nalutas na ang matagal nang hindi nalutas na kaso. Numero 17. Kuling nakita si Lisa Holstead na buhay noong madaling araw ng Agosto 2, 1986. Siya at ang nobyo niyang si John Sod ay pauwi mula sa pagtitipon ng pamilya nang mag-away sila at bumaba ng kotse si Lisa. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ang kanyang bangkay. Abutin pa ng 36 na taon bago malutas ang kaso. Magkasamang tumira sina John at Lisa sa Green Bay, Wisconsin noon. Si Lisa ay ina ni Jeremy, 5 taong gulang, na kasama ng pamilya nila noong gabing iyon. Kaya hindi nagmamadali umuwi ang magkasintahan. 2:30 ng madaling araw bumaba si Lisa sa kotse ni John habang nagtatalo sila. 1 milya pa mula apartment nila pero sabi ni Lisa maglalakad na lang siya pauwi. Hindi na nakauwi si Lisa at nang hindi pa rin siya makita kinabukasan ng umaga, tumawag si John sa nanay ni Lisa. Siya kanya inireport na nawawala ang kanyang nobya. Ilang oras matapos, natagpuan ng mga construction worker ang katawan ni Lisa sa basang lugar na ngayon ay Ken Canyons Nature Park. May bakas ng gulong malapit sa katawan niya at natuklasan na sariwing blusa ang ginamit sa pagkitil sa kanya. Si John ay unang pinaghinalaan sa investigasyon. Kahina-hinala ang paghihiwalay nila. Itinanggi ni John ang kaugnayan sa kaso at walang ebidensya na siya ang pumatay kay Lisa.
Nanatili pa rin siyang isang person of interest sa kaso. May natuklasang DNA mula sa katawan ni Lisa, ngunit kakaunti lamang ang maaaring magawa rito noong panahon niyon. Mabilis na nanamig ang kaso ni Lisa. Ipinakita ito sa Crime Stoppers matapos pumanaw si Lisa at may mga bagong tip na iniulat sa pulisya, ngunit wala ni isa ang naggunga. Ilang taon na nire-review ng mga pulis sa Green Bay ang kaso, persigidong makamit ang hustisya para kay Lisa. Muling ininterview ang mga tao at sinuri ang ebidensya, ngunit noong 2018 lang, lumitaw ang teknolohiyang nagbigay daan sa mga pulis na maresolba ang kaso. Sumailalim sa genetic genealogy testing ang DNA na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Nabuo ang profile ng suspect at lumitaw ang puno ng pamilya. Isang lalaki na nagangalang Lou Griffin ang lumitaw bilang posibleng suspect. Lumipat si Griffin sa Green Bay isang buwan bago namatay si Lisa at nagtrabaho bilang truck driver. May kasaysayan din siya ng karahasan, lalo na sa mga babae. Sinundan ng mga detective si Griffin at kinuha ang itinapon niyang lata ng beer at upos ng sigarilyo. Tumugma ang DNA ng dalawa sa natagpuan sa crime scene. Sa unang interview, sinabi ni Griffin na di niya kilala si Lisa. Nang ipakita ang DNA ebidensya, inamin niyang posibleng nagkita sila ni Lisa noong gabing namatay siya, ngunit lasing at gumamit siya ng bawal na gamot noon. Inaresto si Griffin at Nilitis. Noong Enero 2023, inamin niyang nagkasala sa pagpatay kay Lisa dahil sa kapabayaan at mapanganib na kilos. Bilang 16. Nang bawian ng buhay si Ray Joe Clark, 49 na taong gulang noong Pebrero ng 1980 isang naging mahalagang kaso ito para sa Washington County Sheriff's Office. Dahil si Joe ay isa sa kanila, tenyente siyang nagtrabaho sa pulisya ng 14 na taon. Noong 2016, nahatulan na ang lalaking responsabale sa matagal nang hindi nalulutas na kasong ito. Si Joe ay pulis na sumusunod sa alituntunin at mahal ng karamihan sa opisina ng sheriff. Noong panahon ng krimen, pinangunahan niya ang kampanya laban sa mga gang na nagbebenta ng ilegal na droga sa Marietta, Ohio. Noong Pebrero 7, 1981, nagbigay siya ng panayam sa lokal na media ukol sa kampanya sa paglilinis. Siya ka nag-relax kasama ang asawang si Patricia. Nang gabing iyon, nanonood ng basketball ang mag-asawa nang tumayo si Joe para kumuha ng merienda. Pagpasok niya sa kusina, binarin si Joe mula sa bintana sa likod. Namatay siya dahil sa sugat. Agad nagsimula ang pulis sa paghahanap sa kriminal. Pinaniniwala ang naging target si Joe dahil sa kanyang trabaho sa paglilinis ng mga krimeng may kaugnayan sa ilegal na droga. Isa ring mababang antas na tulak ang napatay noong gabing iyon. In-interview ng pulisya ang mga miyembro ng komunidad na sangkot sa ganong uri ng krimen. Nahanap nila ang taong responsabale sa pagpatay sa tulak, pero wala ni isa ang may alam tungkol kay Joe. Karamihan sa kanila ay hindi nga siya kilala. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang mga basyo ng bala at pakas ng bota sa likod bahay ni Joe. May mga saksira na nakakita ng kahina-hinanang sasakyan malapit sa bahay ni Joe. Nakita nila ang isang asul na Ford Pinto na nakahinto habang umaandar ang makina sa labas. Walang malinaw na nakakita sa nagmamaneho. Kahit nagsikap ang mga pulis, hindi pa rin nalutas ang kaso. Noong 2012, nagtayo ang opisina ng sheriff ng Cold Case Unit at muling sinuri ang kaso ni Joe. Natukoy nila ang uri ng armas na ginamit sa krimen, isang uri na karaniwang ipinagkakaloob sa mga pulis at tauhan ng militar. Pagkatapos ay dumating ang isang mahalagang tip na sa wakas ay tumulong upang maresolba ang kaso. Ilang taon bago ang krimen, pinangunahan ni Joe ang investigasyon laban sa isa niyang katrabaho, si Deputy Mitchell Rubel, na umatake sa isang suspect ng pagnanakaw para piliting umamin. Natanggal si Rubel sa pulis at lalo siyang nagtanim ng sama ng loob kay Joe. May alibi si Rubel noong gabi ng nakakagimbal na krimen. Kasama niya noon ang isang kaibigan, si Bob Smithburger. Una, kinumpirma ni Smithburger ang alibi, pero matapos bigyan ng immunity, inamin niyang siya ang nagatid kay Rubel sa bahay ni Joe at naghintay habang pinatay ni Rubel si Joe. Narecover din ang sandatang ginamit sa atake. Hindi umamin si Rubel, pero matapos 2 paglilitis, napatunay ang nagkasala at buong buhay na ikinulong. Ilang 15. Noong ika-22 ng Enero, 1991, sa paanan ng isang burol sa lungsod ng Thermo, California, may natagpuang mga labi ng tao na bahagyang nakalantad.
Ang matinding klima ng desyerto ay nagpadagdag ng hirap sa pagkilala sa mga labi at ang nawawalang tao ay walang dalang anumang pagkakakilanlan. Sa kabila ng pinakamahusay na investigasyon ng kagawaran ng Sheriff ng Riverside County, ang tanging nagawa nila ay matukoy na ito ay bangkay ng isang babae at mula ron, hindi na umusad ang kakaibang misteryong iyon. Sa parehong panahon, nag-aalala na ang pamilya ni Catherine Coffey sa nawawala nilang mahal sa buhay. Si Catherine ay tubong Baldwin Park, California na nagtapos sa Scripps College sa Claremont, isang maliit na liberal arts na paaralan sa kanluran ng Los Angeles. Huling nakita si Catherine sa Indio bandang huling bahagi ng 1989 o unang bahagi ng 1990. Kahit independent siya, hindi karaniwan ang misteryosong pagkawala niya. Di pa rin nila malalaman ang nangyari kay Catherine sa loob ng maraming taon. Noong unang bahagi ng 2022, nakipag-partner ang tanggapan ng abogado ng distrito ng Riverside sa Othram, isang genetic testing lab para makakuha ng dagdag na impormasyon tungkol sa malamig na kaso sa Coachella Valley ukol sa hindi pa nakikilalang si Jane Doe. Gamit ang isang DNA database, natuklasan ng cold case team sa Riverside ang isang posibleng tugma, ang kapatid ni Catherine Coffey. Sa karagdagang pagsusuri, tuluyan nilang nakumpirma na si Catherine Coffey na ang nawawalang si Jane Doe. Bagamat nakilala na ang Coachella Valley Jane Doe, nananatili pa ring misteryo ang nangyari kay Catherine Coffey. Naniniwala ang mga investigador na maaring may naganap na krimen sa kaso niya. Ang sinumang may impormasyon tungkol kay Catherine o nakakita ng anumang kahina-hinala sa Thermal, California noong huling bahagi ng Enero, 1970, isa ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Riverside County Regional Cold Case Homicide Team sa 950, 1,955, 2,777 bilang 14. Simula noong 2016, ang mga residente ng isang maliit na bayan sa kanlurang Australia na tinatawag na Tom Price ay hindi alam na sila ay naging bahagi ng isang nakakakilabot na misteryo. Sa loob ng 2 taon at kalahati, nakatanggap ang pulisya at ang maliit na komunidad ng 16 na nakakatakot ngunit totoong mga kwento tungkol sa isang kriminal na sumisilip sa mga bintana o bakuran ng mga tao upang manmanan sila sa kanilang sariling mga tahanan. Inulat ng mga babae na dumarating ang nanghihimasok kapag wala ang kanilang asawa o kasintahan. Tila dalagang babae ang madalas na tina-target sa mga insidente. Mukhang alam ng lalaki kung kailan mag-isa sa bahay ang babae. Ilang residente ang nagbahagi tungkol sa pag-install ng mamahaling CCTV at security camera. Ilang taon ding nagpatuloy ang mga insidente hanggang sa naging cold case ito dahil sa kakulangan ng ebidensya para mahuli ang salarin. Sa wakas, noong tag-init ng 2018, malinaw na nakilala ng isa sa mga babaeng binibiktima niya ang indibidwa. Ang nakita at testimonya ng mga biktima ay sapat na ebidensya kaya tinutukan ng pulis si Damon Bruce Gillespie, dating residente ng lugar. Base sa mga ulat sa True Crime, natutunan ng 47 anyos na lalaki ang iskidul ng mga babae at tina-target sila kapag nag-iisa. Nagkaisa ang buong bayan upang matiyak na madulutas ang nakakatakot na misteryo. Dahil sa kanyang mga krimen, si Damon ay binigyan ng suspended sentence, 1 taon na pagbabantay at counseling. Numero 13. Noong Nobyembre 2021, sinalakay ng mga federal na ahente ang tirahan sa Brooklyn para arestuhin si Quashon Burton. Gayunpaman, hindi natagpuan ang kriminal na suspect at halos 1 taon siyang nakatakas sa mga investigador. Inakusahan siya ng pagnanakaw ng $150,000 mula sa maliit na pondo ng tulong pandemya para sa mga naapektuhan ng lockdown. Umano'y ninakaw ni Quashon ang pagkakakilanlan ng 4 na tao para makuha ang pera na ginamit niya sa maranyang pamumuhay habang nagtatago sa mga awtoridad. Isang investigador mula sa Koreo habang kasama ang pamilya sa Animal Kingdom ay napansin ang puganteng kriminal na malayang gumagala. Madali niyan makilala ang lalaki dahil sa kakaibang tattoo sa kanyang leeg. Tinawagan ng malaki ang opisina ng sheriff ng Orange County, Florida at iniulat na may federal na pugante sa parke. Makalipas ang 1 oras, inaresto ng mga ahente si Quashon sa hintuan ng bus habang kasama ang 2 niyang kamag-anak.
Inakusahan siyang gumamit ng nakaw na pagkakakilanlan nung nakaraang taon at tumangging aminin ang totoong pagkakakilanlan kahit nakumpirma na ito sa fingerprint matching. Kinasuhan siya ng pagtutol sa pag-aresto at inilipat sa federal na kustudiya noong Oktubre 2022 kung saan nananatili habang hinihintay ang paglilitis. Bilang 12. Noong ika-22 ng Enero, 1980, si Evelyn Marie Fisher Bamforth ay mag-isa sa bahay, nagpapagaling mula sa isang kamakailang pinsala sa tuhod. Si Evelyn, 32 ay nakatira sa mobile home sa Miramar, Florida, kasama ang asawang si John. Nawala agad ang kanyang buhay nang may isang nanghimasok sa kanilang bahay na pumasok sa bintana at tumakas din sa parehong daan. Ang pagkakakilanlan ng salarin ay nanatiling isang nakakatakot na mystery yung hindi nalulutas sa loob ng mga dekada. Ito pa rin ang pinakamatanda sa mga cold case na nadutas ng mga detektiv ng Miramar. Sa isang inaasahan pagtatapos na ininabas noong Desyembre 2022, halos 43 taon ang lumipas, natukoy na ang umatake kay Evelyn ay kapitbahay niyang si Ronald E. Richards na nakatira 12 pinto ang layo. Sa panahon ng pag-atake, si Ronald ay malaya sa piyansa matapos subukang atakihin ang kanyang kasintahan noong 1975. Nakilala siya bilang suspect sa misteryosong kasong hindi nalutas ilang buwan lamang matapos ang krimen, ngunit walang sapat na ebidensya para tuluyang mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot. Gayunpaman, dahil sa malalaking pag-unlad sa DNA forensics, nagawa ng mga investigador noong 2022 na tuluyang mapatunayan ang kasalanan ni Ronald at malutas ang misteryo. Ilang sandali matapos pumanaw si Evelyn, umatake muli si Ronald sa Volusia County, Florida. Siya ay nakakulong ngayon. Naniniwala ang pulisa na may iba pa siyang krimen na di pa nalalantad at patuloy ang investigasyon para sa bagong ebidensya. Pang-11. Sa edad na 15, nagdidilig si Kara Robinson sa harap ng bahay ng kaibigan nang biglang tutukan siya ng baril at sa pilitang isinakay sa kotse ng isang lalaki. Sa susunod na 18 oras, habang nag-aalala ang kanyang pamilya kung nasaan siya, bihag siya ng isang serial killer na mas nakakatakot pa sa inaakala. Noong Hunyo 24, 2002, binisita ni Kara ang bahay ng kanyang matalik na kaibigang si Heather. Habang nasa harap ng bakuran, may lalaking nagmaneho ng madilim na berdeng Pontiac Trans Am at pumarada sa driveway. Si Richard Ivanitz ay isang nasa gitnang edad na lalaki na may dalang binder. Ayon kay Kara, hindi kapansin-pansin ang lalaki at hindi siya nag-alala nang lumapit ito. Sinabi ni Tom na mimigay siya ng magasin at tinanong kung naroon ang mga magulang niya. Nang sabihin niya sa lalaki na hindi kanila ang bahay at wala rin sa bahay ang mga magulang ni Heather, doon umatake si Richard. Lumapit siya na kung may mag-aabot ng mga magasin kay Heather. Pero sa halip ay inilabas niya ang sandata at inutusan siyang pumasok sa plastic na lalagyan sa likurang upuan ng kanyang kotse. Pagkalipas ng ilang sandali, kuminto si Richard at nilagyan ng posa si Kara at tinakpan ang kanyang bibig. Dinala niya ito sa kanyang apartment na puno ng ebidensya ng krimen. Sa isang kakaiba pero totoong nakakatakot na kwento dahil desidido siyang makatakas, nakuha ni Kara ang pangalan ni Richard sa pagbabasa ng kanyang koreo. Mabilis siyang nag-isip kaya naalala niya agad ang itsura nito at ang pangalan ng kanyang doktor at dentista mula sa mga magnet sa ref. Nagpasya si Kara na kunin ang tiwala ni Richard para manipulahin siya at magkaroon ng tsansang makatakas. Kahit inatake siya ng ilang oras, kinausap pa rin niya ang dumukot sa kanya at sinubukang makuha ang personal na impormasyon nito para maikwento ng detalyado sa mga pulis ang nangyari. Nang mapagod si Richard, pinusasan niya si Kara sa balangkas ng kama sa tabi niya. Sa mga unang oras ng umaga, habang natutulog si Richard, matapang na tumakas si Kara. Tahimik niyang inalis ang kanyang posas at binuksan ang pinto bago tumakbo ng mabilis palabas ng gusali. Tumakbo si Kara sa kotse sa paradahan at sinabi sa mga lalaki na siya ay dinukot. Pinalas yan ng mga lalaki sa istasyon ng pulisya at isinalaysay niya ang nalalaman tungkol sa serial killer na si Richard. Pagdating ng investigador at sinalakay ang apartment, nakatakas na ang serial killer at nananatiling malaya. Sa isang nakakandadong baul, itinago ni Richard ang mga diaryong artikulo tungkol sa mga kabataang babaeng nasawi sa di inaasahang paraan sa loob ng 5 taon.
Pati na rin ang mga sulat kamay na tala tungkol sa tatlong babae, sina Sofia Silva, Katie Lisk at Kristen Lisk. Si Richard agad naging pangunahing suspect sa mga kasong ito na di pa nare-resolve. Nahanap ng mga investigador si Richard sa Sarasota, Florida, kung saan balak niyang makipagkita ang kapatid niyang babae. Matapos ang mabilis na habulan sa highway, na-corner si Richard ng pulis at pinili niyang wakasan ang sariling buhay kaysa harapin ang hustisya. Dahil sa tapang at talino ni Kara, hindi lang siya nakaligtas, kundi nagdala rin ng katarungan at kapanatagan sa pamilya na Sofia, Katie at Kristen, at nalutas ang tatlong matagal ng kaso. Si Kara ngayon ay public speaker at law enforcement investigator. Ayon sa kanyang personal na website, naniniwala siyang nakaligtas siya at dala-dala ang madilim na kasaysayang ito upang magbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa ibang mga nakaligtas at ipakita sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga tunay na kwento ng hilakbot. Bilang 10. Ipinanganak at lumaki sa magulong pamilya, naranasan ni Catherine Knight ang marahas, alkoholikong ama at inang tumangging ipagtanggol siya laban sa ama at iba pang madaking kamag-anak. Imbes, inutusan ni Barbara Rowan ang mga anak ning babae na tiisin ito at huwag magreklamo. Malaking epekto ang ganitong pagpapalaki sa pag-iisip ng mga anak, lalo na kay Knight. Nung high school siya, tinawag siyang loner at siga na ng kingibabaw sa mas maniliit na estudyante. Sa isang pagkakataon, inatake pa nga niya ang isang lalaki sa paaralan gamit ang isang sandata. Kapag hindi galit, mahusay na estudyante si Knight at tumanggap ng parangal sa mabuting asal. Kahit gaano pa karami ang edukasyon, hindi nawala sa isip niya ang karahasan dadalhin niya hanggang pagtanda. Lumipat si Knight sa Aberdeen, New South Wales at naging kilalang mahusay na manggagawa sa karne. Kadalasan, pinaninindigan niya ang reputasyong ito, pero kilala rin siya na madaling magalit. Lumabas ang galit niya sa unang kasal nang basagin niya ang bunga ng asawa gamit ang kawali matapos mag-away. Gumamit din siya ng gunting laban sa isa pa niyang kasintahan. Nandun na lahat ng babala pero hindi ito pinansin ng mga naging kasunod niyang karelasyon. Noong 1995 at 95 nagsama na sina John Price at Catherine Knight na may 3 ng anak si Price at mukhang agad namang nagustuhan ng mga bata ang bago niyang kasintahan. Pagkalipas ng 3 taon ng relasyon, nag-away ang dalawa matapos tumanggi si Price na pakasalan si Knight. Bilang ganti, kinuna ni Knight ng video ang umano'y ninakaw ni Price sa trabaho at ipinadala ito sa amo niya. Pagkatapos ng 17 taon ng pagtatrabaho doon, natanggal siya sa trabaho. Sa parehong araw, pinalayas niya ang nobya, pero makalipas ang ilang buwan ay nagbalikan din sila. Pero hindi pa rin natigil ang kanilang pag-aaway, kaya't maraming kaibigan ni Price ang lumayo at ayaw nang makisama sa kanya. Hindi nakita ng mga kapitbahay at katrabaho ang ganitong klaseng drama at wala ring nag-aasang mangyayari ito. Pero naging mapang-abuso si Knight at inattack pa niya ang kanyang partner gamit ang matalim na bagay, kaya nauwi ito sa paglalabas ng restraining order laban sa kanya. Sa kabila ng lahat, nagkaayos pa rin sila. Pagsapit ng 2,000, may bago ng trabaho si Price. At noong Marso, pumagsak ang lahat sa huling dramatikong pangyayari. Noong Pebrero 29 ng taon na yon, sinabi ni Price sa mga katrabaho na kung hindi siya pumasok kinabukasan, tawagan agad ang pulis. Noong Marso 1:06 ng umaga, nag-alala ang mga kapitbahay nang makita ang kotse ng lalaki na nakaparada pa rin sa driveway at naghanap na sa kanya ang mga katrabaho dahil hindi siya pumasok sa trabaho. Sinubukan ng mga katrabaho at kapitbahay na makuha ang atensyon ng may-ari ng bahay, pero dahil sa pulang mansa sa pintuan, tumawag sila ng pulis. Pagdating ng mga pulis, binasag nila ang pinto nang hindi alam na karumal-dumal na eksena ang sasalubong sa kanila. Sa loob, si Knight ay nasa koma na siya rin ang may kagagawan matapos uminom ng maraming sleeping pills at ang dugo ni Price ang nagkulay iskarlata sa buong bahay. Sa dagdag na investigasyon, nalaman din ang pinagmulan ng likido. May nakaspit na balat ng tao sa bagong kawit ng karne. Natagpuan ang nakalantad na torso ni Price sa sala, wala na ang ulo. Nabahala ang mga investigador at nagsimulang maghanap ng mga nawawalang bahagi ng katawan. Sa kusina, nakita nila ang maayos na hapag na may pinggan ng inihurnong patatas, carrot, beet, repolyo, kalabasa, gravy at mga hiwa ng karneng hindi mula sa hayop.
Isang palayok na mainit-init pa rin sa hawak ang nakapatong sa kalan. Dahan-dahang inangat ang takip at nang sumilip ang mga opisyal, nakita nila ang huling nawawalang piraso na nakatitig sa kanila. Noong oras na iyan, si Knight ay pinusasan, isinakay sa patrol car at dinala sa kulungan para hintayin ang kanyang paglilitis. Noong 2001, umamin si Knight sa pagpatay at ang sumunod na hatol ay nagmarka sa kasaysayan ng Australia. Si Catherine Knight ang unang babaeng sa Australia na hinatulan ng habambuhay na kulong na walang parole at hindi na makakalaya. Bilang siyam. Umaga ng ika-12 ng Abril, 2022 nang magdulot ng matinding kaguluhan ang isang insidente sa lungsod ng New York. Mula alas 8:24 ng umaga ng araw na iyon, sa loob ng 29 na oras, nagsagawa ng malawakang paghahanap sa buong lungsod. Hinahanap ng autoridad ang lalaking gumawa ng lantaarang krimen sa katanghalian tapat. Ang kanilang hinahanap ay isang African-American na mataba, kalbo at may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Noong Abril 13:01 na po, sa wakas ay natanggap ng pulisa ang matagal nang hinihintay na tip na magdadala sa pagkakahuli ng kriminal at magbibigay ng hustisya. Nagmula ang tip sa isang McDonald's sa East Village at mismo ang suspect na si Frank Robert James na 62 taong gulang ang tumawag. Makalipas lamang ang ilang sandali matapos nang ipaalam sa mga autoridad ang kanyang kinaroroonan, si James ay naglakad palayo. Kinabukasan, bandang 1:40 NG, natagpuan ng mga patrol officer ng NYPD ang kanilang suspect sa kanto ng St. Mark's Place at First Avenue. Pinusasan siya at inihatid sa kulungan. Nakakabahala talaga ang ginawa ni James noong araw na iyon. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng kontrol sa mga baril. Natrama rin ang mga karaniwang pasahero. Marami sa kanila ang naghanap ng ibang paraan papasok sa trabaho pagkatapos ng insidente. Nangyari ito umaga ng rush hour nang sumakay si James, nakasuot ng damit ng manggagawa sa konstruksyon sa subway papuntang Manhattan. 12 na karaniwang pasahero ang sumiksik sa subway car, hindi alam ang paparating na takot. Hinugot ng salarin ang Glock 17 at pinilit ang mga pasahero na pumunta sa kabilang bahagi ng bagon. Pagkatapos, inilabas niya ang mga smoke grenade at pinaputok ang mga ito dahilan para mawala ng malinaw na paningin ang lahat. Nagtipon ang mga pasahero kaya nagkaroon si James ng malinaw na linya ng putok. Gamit ang semi-automatic na baril na may extended magazine, kinalabit niya ang gatilyo. Nagpaputok ang baril ng sunod-sunod na 32 putok na umalingaw-ngaw sa loob ng bagon habang pumapasok ang tren sa Sunset Park Station sa Brooklyn. Dahil sa sugat, pinsala mula sa siksikan at paglanghap ng usok, 200 ang naospital. Walang namatay sa kabila ng kanilang mga sugat. Lumabas sa investigasyon na planado ang ginawa, anuman ang sabihin ni James. Sinabi ng salarin na wala siyang badak manakit at kasalukuyan may schizophrenic episode. Bagamat may kasaysayan siya ng ganitong diagnosis, ang mga naging kilos ni James bago at pagkatapos ng insidente ay nagpapakita na sinadya niya ito. Sa huli, umamin si James sa 11 kaso, tig-isa para sa 10 biktima ng baril at isa pa para sa pagpapaputok sa marahas na krimen. Pagkatapos nito, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakaakulong. Numero 8. Si Joaquim Guzman, El Chapo, ay dating isa sa pinakamakapangyarihang kriminal sa mundo. Siya ang pinuno ng Sinaloa Cartel, pinakamalakas na kriminal na grupo sa Mexico noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Si Guzman ay ipinanganak at lumaki sa isang mahirap at liblib na lugar sa Sinaloa na pinagmulan ng maraming kilalang drug trafficker. Sinimulan niya ang kanyang kriminal na karera sa Guadalajara Cartel sa ilalim ni Miguel Gallardo. Hindi nagtagal bago umangat si Guzman sa ranggo at nang mabuwag ito noong dekada 1900 at 80 siya ang naging pinuno ng Sinaloa na organisasyong kriminal. Sa paggabay ni Guzman, ang cartel ay nakabuo ng malikhaing paraan ng pagpupuslit at matitinding hakbang. Isa sa mga hakbang ay paggawa ng mga tunnel na may aircon sa ilalim ng hangganan ng Mexico at US. Nagawang maipuslit nila ang iba't ibang uri ng droga sa Amerika sa pamamagitan ng pagtatago nito sa mga lata ng sili at mga fire extinguisher. Dahil sa mga paraang ito, nagkakapasok ang ipinagbabawal na gamot sa Estados Unidos at nadudulot ng krisis sa ilegal na droga. Ganun kalakas si El Chapo na naging pinuno siya ng kanyang imperyo kahit nakakulong siya.
Noong 1900 at 70, tato siya ay naaresto at na-extradite sa Mexico, nilitis, napawalang sala sa kasong pagpatay, ngunit napatunayan nagkasala sa pagpuslit ng droga at pagmamayari ng baril, kaya't sinintensyahan ng 20 taon sa maximum security na kulungan. Dahil sa korupsyon, nabigyan ni Guzman ng suhol ang mga gwardiya kapalit ng malawak na mga pribilehyo at handa naman silang pagbigyan siya. Sa loob ng konkretong kulungan, pinatakbo ni El Chapo ang kanyang imperyo at noong 1995 ang naging leader ng Sinaloa Cartel. Noong 2001, matapos ang 8 taon sa kulungan, nakatakas ang kriminal sa tulong ng mga gwardiya. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-21 siglo si Guzman, umano ang nasa likod ng pagpupuslit ng droga mula Colombia at Mexico patungong Estados Unidos. Batay sa investigasyon, siya rin ang pinakamalaking smuggler ng mga ilegal na substansya niyon. May ilang investigasyon na nagsasabing ang kingpin ay may tinatayang taunang kita na $3 bilyong. Sumikat ng husto si Guzman. Umabot sa antas ng alamat ang kanyang kasikatan. Pinaranggalan siya at itinuring na bayani, ngunit ibang pananaw sa kanya ng gobyerno ng Estados Unidos. Para sa kanila, siya ay kaaway ng bayan na dapat hulihin. Sa loob ng maraming taon, nakakaiwas siya sa pagkakaaresto kahit na itinuturing siya ang pangunahing target. At kahit na may malaking gantimpalang $5 milyong para sa ikadarakip niya, nanatiling tahimik ang komunidad, hinayaan ang mga gawain ng kartel na magpatuloy hanggang sa muli siyang mahuli noong Pebrero ng 2014. Nagtatatago siya na tuntun sa pamamagitan ng ilang linggong operasyon ng DEA at ng mga marino ng Mexico. Sa pagkakataong ito, dinala siya sa Altiplano Prison, isa pang high security na kulungan. Ngunit, nung gabi ng ika-11 ng Hulyo, 2015 muli siya nakatakas. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinuhulan ang mga gwardiya. Tumakas siya sa lagusan sa ilalim ng shower ng selda. Ang lagusan ay humantong sa 1 milyang lagusan na nagtatapos sa construction site. Sa loob ng 6 na buwan, muling isinagawa ang pagtugis kay El Chapo. At noong Enero ng 2016 siya ay tuluyang nahuli sa gitna ng palitan ng putok at siya ay na-extradite sa Estados Unidos kung saan siya kinasuhan ng iba't ibang krimen. Nahatulan siya sa mga kasong trafficking, money laundering at sabwatan sa pagpatay. Nagsimula ang paglilitis niya noong 2018 at noong 2019 napatunayang nagkasala at tinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na hindi na matatakasan. Panpito. Noong 2020 si Metropolitan Police Sergeant Matt Ratana, na 54 na taong gulang at malapit ng magretiro, ay madubang na sugatan at namatay. Noong Setyembre 25 si Luis de Souza, 23 ay nahuli dahil sa pagdadala ng cannabis. Hindi napansin ng pulis ang dala niyang antigong Colt revolver at mga bala. Dahil walang metal detector sa custody suite sa Windmill Road sa Croydon, naipasok ni De Souza ang mga armas sa loob. Sa ikalawang paghalugog, nakaposa si De Souza at nakagapos sa likod ang mga kamay nang ilabas niya ang revolver at paralin si Ratana sa puso at paga. Tinaman ng ikalawang putok ang binti ni Ratana. Tinaman sa leg si De Souza ng ika-4 na bala na nagdulot ng pinsala sa utak. Pareho silang na ospital, ngunit pumanaw si Ratana na naging unang nasawing pulis ng Britanya dahil sa pamamaril mula noong 2012. Lumabas sa investigasyon na may nakatagong holster si De Souza sa ilalim ng braso na hindi nakita ng mga umaresto sa kanya. Naniniwala ang kulisa na nailipat niya ang baril sa kanyang mga kamay habang nasa van ng pulis. Naaresto si De Souza noong Nobyembre 2020 at kinasuhan ng homicide noong sumunod na Hunyo. Noong Abril 2023, itinanggi niya ang kasalanan at sinabi niyang may Asperger's syndrome siya at nagkakaroon ng matinding emosyonal na pagwawala. Matapos ang paglilitis sa Northampton Crown Court, hinatulan si De Souza ng whole life order na nakalaan sa pinakamabigat na krimen dahil sa antas ng pagpaplano at premeditasyon na napatunayan. Kalaunan ay umapela siya, ngunit tinanggihan ang kanyang apela. Bilang 6. Ipinanganak sa Brooklyn noong 1900 at 60 kina isang advertising executive na ama at ballroom dancer na ina, si Keith Raniere ay hindi sumunod sa yapak ng alinman sa kanila. Paglipat sa Suffern, New York, naging magaling si Keith Raniere sa agam at matematika at nag-aral sa kolehiyo.
Matapos ang kolehiyo, naging computer programmer at consultant siya bago itinatag ang sariling kumpanyang Consumer Byline. Nang siyasatin ng mga regulator ang negosyo, nalaman nilang pyramid scheme ito kaya pinagmulta si Keith Rainier. Pagkalipas ng 8 taon, noong 1978, itinatag niya ang Executive Success Programs na kalaunan ay nakilala bilang Nexia, isang kumpanyang mauugnay sa mararahas na krimen. Nagsimula ang programa bilang isang self-help at executive coaching na programa pero agad itong naging mas nakakabahala. Nakatago sa loob ng kumpanya ang isang subgroup na tinatawag na Dominus Obsequious Sororium o DOS, isang lihim na kulto kung saan nagkunwaring self-help guru si Rainier, tinawag ang sarili niyang Vanguard. Ang mga sumali sa kumpanya nang walang kaalam-alam ay mamanipulahin at kukontrole ni Rainier at kalaunan ay magiging bahagi ng kanyang mga taga-sunod. Pinangunahan ng lihim na samahan ang pagmamarkas sa mga babae, itinatak ni Gru ang kanyang mga inisyal sa kanilang mga katawan. Lalo pang pinatibay ng gawaing ito ang pananib ng mga kultong organisasyon. Ang maling paggamit ng kapangyarihan, manipulasyon at abuso ay tinatago sa pagpapanggap na ito'y para sa pag-unlad, ngunit di alam ng marami ang kasamaan na kanilang pinapasok. Bukod sa paglalagay ng marka, pinipilit din ng mga babae na mag-record ng maling pag-amen at magbigay sa organisasyon ng hubad na larawan na maaaring gamitin upang i-blackmail sila kung magsisiwalat sila. Sa mga sumunod na taon, maraming babaeng nahikayat sa kulto mula sa iba't ibang edad at marami sa kanila ang na-traffic at pinilit sundin ang gusto ng Vanguard. Pisikal at psikoloikal na parusa ang karaniwan sa kulto, lalo na sa mga sumusuway. Mula 1,900 at 98 hanggang 2,017, nagpatuloy ang mga krimen ni Rainier hanggang sa ilang biktima at dating miyembro ang tuluyang nagbunyag ng lihim. Agad nagsagawa ng investigasyon at tiniulat ng mga investigative journalist noong taon ding iyon ang tungkol sa DOS at ang mga kalupitang nangyayari rito. Tinalakay sa mga artikulo ang tungkol sa paglalagay ng markas sa katawan sa pilitang pagdidiyata at pagkaalipin. Dahil sa matinding reaksyon ng publiko, formal na binuksan ang kriminal na investigasyon laban kina Nexia at Rainier. Una, itinanggi ni Rainier ang paratang at tumakas papuntang Mexico kaya naantala ang investigasyon. Ngunit natuntun siya ng mga awtoridad at noong Marso ng 2018 siya ay tuluyang naaresto. Ang karagdagang investigasyon patay sa mga testimonya ng mga biktima at dating miyembro ay humantong sa mabibigat na kasong isinampa laban kay Rainier. Kabilang sa mga kasong isinampa laban sa kanya ay trafficking, tangkang trafficking, sabwatan sa trafficking, raketerismo, sabwatan sa raketerismo, sabwatan sa wire fraud at sabwatan sa sapilitang paggawa. Pagsapit ng Hunyo ng sumunod na taon, napatunayang nagkasala si Rainier sa lahat ng kaso at lalong nakadagdag ng kilabot ang mga detalyeng inilantad sa paglilitis. Siya ay sinentensiyahan ng habangbuhay na pagkakakulong at hindi na muling makakakita ng liwanag ng araw. Numero 5. Noong 1980 pinaslang si John Lennon, co-leader ng Beatles, sa labas ng kanyang apartment sa Manhattan noong Disyembre 8. Ang salarin, si Mark David Chapman, ay inabangan sina Lennon at ang kanyang asawa na si Yoko Ono habang sila ay pauwi. Si Chapman, na nagpa-autograph kay Lennon ng Double Fantasy album mas maaga nung araw na iyon, ay nagpaputok ng kalibre 38 na revolver at tinamaan si Lennon ng 4 na beses. Hindi tumakas si Chapman, sa halip ay naupo at nagbasa ng The Catcher in the Rye. Dumating agad ang mga pulis. Inaresto si Chapman at dinala si Lennon sa Roosevelt Hospital kung saan idiniklaran patay siya noong 11:15 ng gabi. Si Chapman, dating security guard mula Hawaii, ay sobrang nahumaling sa Beatles, lalo na kay Lennon. Naging magulo ang isip niya at sobrang nahumaling sa The Catcher in the Rye kung saan inihalintulad niya ang sarili kay Holden Caulfield na galit sa pagkukunyari. Gumawa si Chapman ng listahan ng mga gusto niyang patayin kasama si Lennon. Nag-resign siya, pumili ng baril at pumunta sa New York. Matapos ang pag-aalinlangan, pumalik siya noong Disyembre 6 para isakatuparan ang krimeng ilang buwan na niyang pinaplano. Sa investigasyon, nalaman na gusto ni Chapman sumikat sa pagpatay kay Lennon at inis siya dahil sa akala niyang pagkunyari nito. Lalo na ang pahayag ni Lennon na mas sikat pa ang Beatles kaysa kay Jesus na ayon kay Chapman ay sinalungat ng kanta niyang God. At ang maranyang pamumuhay na taliwas sa liriko ng Imagine tulad ng Imagine No Possessions.
Sa kabila ng posibleng diagnosis ng schizophrenia, umaming guilty si Chapman sa second-degree homicide noong Hunyo 1980 isang na sinabing ginagawa niya ang utos ng Panginoon. Nahatulan siya ng 20 taon. Simula 2000 ay kwalipikado na siya para sa parole, ngunit 14 na beses na siyang tinanggihan at ang susunod niyang pagdinig ay sa 2027. Numero 4. Noong 1987, dalawang bangkay ang natagpuan sa Tunbridge Wells, Kent. Ang mga biktima ay sina Wendy Nell, 25 taong gulang, at Carolyn Pierce, 20 taong gulang. Biktima sila ng dalawang magkahiwalay na pag-atake, pinaslang ng hindi kilalang salarin na di matukoy sa loob ng ilang dekada. Ang mga kaso ni Nell at Pierce ay hindi nabigyan ng hustisya at ang komunidad ay naiwan na naguguluhan sa pag-unawa sa ganoong karumal-dumal na krimen na ginawa laban sa dalawang inosenteng tao. Dahil kulang sa teknolohiya, itinabi lang ang mga DNA sample mula sa pinangyarihan, umaasang balang araw ang magagamit ito laban sa salarin. Noong 2020 lamang, nalaman ng mundo kung sino siya. Pero bago pa yon, marami na siyang karumal-dumal na krimen kaya tinawag siyang morgue monster. Noong 2007 nang nirepaso ang kaso, nadiskubre na tumugma ang DNA ng salarin sa parehong pinangyarihan ng krimen. Ipinapahiwatig nito na iisa lang ang salarin sa dalawang magkahiwalay na pag-atake. Sa kabila ng mahalagang tuklas, hindi pa rin kilala ang may-ari ng DNA hanggang 2020. Nang muling imbestigahan ang 30 taong gulang na kaso, sa wakas ay nabunyag na kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Noong Desyembre ng 2020, inaresto si David Fuller na 67 taong gulang at tinala sa selda ng kulungan. Hindi nagtagal bago siya nakilalang kriminal na pumatay sa 2 babae noong 1987. Hindi alam noon pero lalo pang magiging nakapaning ilabot ang kasong ito. Hindi lang pinatay ni Fuller ang 2 babae, kundi siya rin ang may sala sa iba pang karumal-dumal na krimen sa loob ng 12 taon na inirecord niya at kalon ay ginamit laban sa kanya sa paglilitis. Sa loob ng 12 taon na iyon, si Fuller ay nagtatrabaho bilang electrician sa 2 magkaibang ospital, ang Kent at Sussex Hospital na matatagpuan sa Tunbridge Wells at ang Tunbridge Wells Hospital mismo. Sa 2 ospital na ito, binigyan siya ng swipe card na may access sa lahat ng lugar na magpapahintulot sa kanya na makapasok sa kahit anong lugar na gusto niya, kabilang na ang morgue. Ginawang lugar ng krimen ni Fuller ang morgue, kung saan isasagawa niya ang 101 krimen laban sa mga kababaihang naroon, anuman ang edad ng mga biktima. Ang nababagabag na electrician ng ospital ay lumilipat sa bawat bangkay, mga biktimang namatay sa aksidente, sa operating room o mula sa mga terminal ward. Inaatake sila at gumagawa ng matinding kasamaan sa likod ng nakasarang pintuan ng refrigerator. Walang CCTV sa post-mortem room upang mapanatili ang dignidad ng mga pasyente. Ito sana ang layunin. Di na kinailangan ang surveillance footage para mapatunayang nagkasala si Fuller dahil sapat na ebidensya ang nakuha mula sa kanyang computer hard drive sa bahay nila sa Heathfield. 818,551 na mga larawan at 504 na mga video ang nagpakita ng laki ng kanyang pang-aabuso at ang walang tigil ng interes sa pang-aabuso at pagpatay sa mga babae. Ang morgue monster, 71 taong gulang, ay nakakulong na kasama sina Michael Stone at Wayne Couzens at hindi na muling makakakita ng liwanag ng araw ang sinuman sa kanila. Numero 3. Isang tahimik na Lunes ng umaga bago mag-alas 10 noong Mayo 2023, tinawag ang mga emergency responder sa isang nakakatakot na insidente sa Dalton. Pagdating nila, 2 bangkay na may maraming sugat ang nakahindusay sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ang pagkilala sa dalawa. Sila ay sina Stephen Harnett, 25 taong gulang, at Katie Higdon, 27 taong gulang, magkasintahan na kamakailan lang nagsimulang mag-date. Nasa mismong ari-arian din ang 4 na anak ni Katie na hindi nakakita sa krimen pero malamang narinig nila ang nangyari habang nagtatago sa takot. Walang agarang suspek kaya nanawagan ang pulisya ng impormasyon at tulong mula sa publiko. Ipinakita ng autopsiya ang matinding paglaban ng mga biktima. Si Katie ay nagtamo ng 90 na sugat sa katawan, higit 20 sa mukha, lahat gawa ng matalim na sandata.
Si Steven ay nagtamo ng 24 na sugat at iniwang mamatay kasama ang kanyang kasintahan. Lumipas ang ilang araw bago nakahanap ng posibleng suspect ang pulis at inaresto siya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Habang tumatakbo ang kaso, dumabas ang isang marahas na dobleng pagpatay. Ang dating nobyo ni Cathy ang nakakuha ng atensyon ng detective. Si Marcus Osborne, 35, ay may kasaysayan ng karahasan sa tahanan, lalo na sa kanyang unang biktima. Kakalaya lang niya sa piyansa ilang araw bago naganap ang mga pagpatay. Pinaka nakakabahala, sinabi ng biktima sa pulis na tinakot siya ni Osborne na kitilin ang kanyang buhay. At sa araw na iyon, habang pauwi siya mula sa pakikipag-date sa sinehan, eksaktong iyon ang nangyari. Ang salarin ay pilit pumasok sa bahay sa Huddersfield, inatake si Cathy at pinatay siya. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang telepono at Snapchat account para akitin ang susunod niyang biktima papunta sa lugar ng krimen. Si Steven ay nabigla at agad napatay sa ilang segundo. Ayon sa ulat, sinabi ni Osborne na pwede nang mamatay nang magkasama sina Romeo at Juliet. Malinaw na siya ay nilamon ng matinding selos na wala sa katinuan. Matapos ang parehong pag-atake, tinukot niya ang isa pang babae at tinana sa parehong bahay kung saan inatake at tinutukan niya ito ng patalim hanggang matapos ang gabing iyon. Nakakagulat, sinubukan pa niyang imbitahan ng mga kapitbahay para makita ang mga bangkay. Hindi siya kung may tumanggap sa alok niya. Nalaman na si Osborne ay meron din siyang ilang hatol sa mararahas na krimen laban sa dalawa pa niyang dating kapareha. Noong Marso 2024, inamin niya ang 2 bilang ng homicide sa unang antas, isang pananakit at illegal na pagkulong. Sa Leeds Crown Court, kinanap ang paglilitis at siya ay natulan ng habambuhay na pagkakakulong na hindi na makakalaya dahil sa kanyang karahasan. Pangalawa. Noong hating gabi ng Hulyo 20, 2012 sa isang screening ng The Dark Knight Rises sa Century 16 Multiplex sa Aurora, Colorado, pumasok si James Holmes, 24 na taong gulang sa Theater 9 sa pamamagitan ng emergency exit. Pagkalipas ng 30 minuto mula simula ng pelikula, naghagis ng smoke grenades ang nakamaskarang salarin na nakasuot ng protective gear upang mabulag ang paningin bago magpaputok ng baril gamit ang iba't ibang armas, kabilang ang isang 12-gauge Remington 870, isang Smith Wesson M&P 15, at isang .40 caliber Glock 22. Ang pag-atake ay nagresulta sa pagpapaputok ng 76 na bala na nagdulot ng pagkamatay ng 12 manonood ng sine at malubhang pagkasugat ng 70 na iba pa. Inaresto ng nagulat na mga pulis si Holmes sa lugar na nagsabing siya si Joker at may mga patibong sa kanyang apartment. Nadiskubre ng explosive squad ang malaking imbaka ng pampasabog na nakakabit sa tripwire na mawasak sana sa apartment at mga nakapaligid na unit kung pinasabog. Sa loob ng 60 araw bago ang insidente, bumili si Holmes ng 4 na baril at 6,000 bala na nagpapakita ng planadong katangian ng krimen. Matapos ang 2 taong investigasyon at paglilitis na nagtapos noong Agosto 7, 2015 nakaiwas si Holmes sa parusang kamatayan dahil hindi nagkaisa ang hurado. Sa halip, tumanggap siya ng 12 habambuhay na sentensya at dagdag pang 3,300 at 18 taon sa kulungan nang walang posibilidad ng parole para sa itinuturing na pinakanagamamatay na insidente ng baril sa US noong panahong iyon. Numero 1. Si Joanne Denny na lumaki sa Harpenden na nanggangarap maging abogado ay nalulong sa bisyo at lumiban sa paaralan bilang teenager. Tumakas siya kasama ang mas matandang si John Trainer at nagkaanak sila sa Milton Keynes. Naging magulo ang kanilang relasyon dahil sa dami ng karelasyon niya, madalas na pagkawala at lumalalang karahasan tulad ng pagdadala ng punyal at pagpapahayag ng pagdanais na pumatay. Tumakas si Trainer at mga anak noong 2009 dahilan ng pagkakasangkot ni Denny sa sistemang kriminal at mental na kalusugan. Noong 2012, na-diagnose si Denny ng antisocial personality disorder at iba pang psychiatric disorder, kaya naging marahas at hindi mahulaan. Sa loob ng 10 araw na pamamaslang mula Marso, 19 hanggang 20, 2013 pinatay niya sa saksak ang 3 nadake sa Peterborough.
Ang property developer na si Kevin Lee, nakarelasyon niya, ang Polish na si Lukas Slaboszewski at ang kasama niya sa bahay na si John Chapman. Sinaguri ang ditch slayer, inaresto si Denny noong Abril 2, 2013 at napatunayang nagkasala noong Nobyembre. Bukod sa 3 pagpatay, kinasuhan din siya ng 2 tangkang pagpatay matapos niyon basta-bastang atakihin ang 2 lalaki sa Hereford, mga krimeng inilarawan niyang nakakaadik at masaya. Umamin siya sa lahat ng kaso. Sinabing mga lalaki talaga ang target niya at umanay balak niyang patayin ang hindi bababa sa siyam para sa aliw. Kahit may sakit sa pag-iisip, hinatulan si Denny ng whole life order sa Old Bailey, kaya hindi siya kailanman mapapalaya. At siya ang 3 babae sa UK na tumanggap ng ganitong sentensya. Detenido siya ngayon sa bilangguan ng Low Newton. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa uploads namin. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa next video.